Nandito po si Tony Marcolino. Ngayon po ay masasaksiyan natin mga pasok roon at maghahain po siya ng demanda. Kami po tayo dito mga kasama para hindi tayo nakakabala. Kami para sa inyo. Mga thunders na po kami. Wala kayong katulungan puro mga abogadong to. Matanda pa. Makikita niyo po ang mga saysayang paghain ng reklamo para sa mga naglalakas-laban sa ating kataas-taas na hukuman. Ito po si Tony Marcolino para magpaliwanag pa. Hello. Ito yung i-file po natin. Kasama ko si Attorney Rolex Suplico. Mag-file po tayo ng petition to declare for indirect contempt against Richard Hidarian and Percival Sendenia. Ano yung ginawa ni Sendenia ni Congressman Sendenia? Forward kayo. Wala na, hindi makita. Attorney Lupaso, please come forward. Come forward. Yes, I can say that. Okay, sige. Pagpapulan po si Attorney Marcolino. Ayos po ng pwesto. Kasama na, pasal. Okay, I will give you Attorney Marcolino. Wait na, wait. Dito. Magandang umaga sa atin lahat. Kasama ko ni Attorney Ferdinand Tomasco, yung idol ko. Nandiyan na, sa tabi ko. Kasama ko din si Attorney Rolex Suplico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendenia. Second, Professor Richard Hidarian as the best friend, ni Attorney Tomasco, the Secretary Larry Gadon. Yes! Larry Gadon! Larry Gadon! Nagsabi nun ha, hindi ako. Ang girls po natin, for example, Percival Sendenia, nakuha niya Supreme Court na Supreme Counselor ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidarian, nagpo sa Philippines at sa Twitter niya na lahat daw ng mga government ng Supreme Court appointed ng mga Duterte, therefore, independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Yes, sir! Ang person, pagbalik na kay malate mo sa filing. Okay. Filing mo na, filing. A few moments later. Ng Korte Suprema. Hello! Na-file na po natin ang petition to declare yung mga respondents for indirect contempt. Na-file na po natin, ito yung ebidensya na na-file po natin as lawyers and as officers of the court. We have the duty to defend the integrity of the courts, lalo na ang Philippine Supreme Court.
And second, yes, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression, but hindi yan absolute. Kailangan hindi maka-epekto sa proper administration of justice. Kasi kung wala ng integrity ang Supreme Court, sana tayo maniwala. Where is the justice now kung wala ng integrity ang Supreme Court? That's why, as lawyers and as Filipino, we have to defend the Supreme Court and lahat po ng mga justices ng Supreme Court. Thank you. Magpapasalamat lamang po ako sa lahat ng lumahok. Pinakita nyo na kayo ay para sa bayan, higit sa lahat. Maraming salamat. Mabuhay kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Korte Suprema. Mabuhay tayong lahat. Lahat ng ugat daw ha. Si Chairman Catema po para sa kanyang pagsasalita sa araw nito. Thank you. Mula po sa Duterte Youth Party List, ang number 1 na party list na ibinoto ng ating mga pulis at sundalo, ng ating mga OFW sa buong mundo. Kami po ay nagiging boses ng lampas 2 milyong Pilipino sa pagsuporta sa Supreme Court. Yung iba doon sa Kongreso nagrarally para papaksakin ang gobyerno. Tayo po dito ay nagrarally para suportahan ang gobyerno at ang Korte Suprema. Dahil kung walang susuporta sa Korte Suprema at sa rule of law, wala nang hustisya sa bansang ito. Kaya po tayo ay nandito sumusuporta sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional yung ginawang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte. At muli po, mula po sa inyong Duterte Youth Party List, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at patuloy tayong sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, ang ating susunod na Pangulo sa Republika ng Pilipinas. Kuta!